Yung, may mga grupo kasing expert yan eh, demonizing people. Yan, titignan na si Vice President Sara, kaya ba natin gawin Timonjita ito o hindi before 2028? Pakiusapan na natin ating Pangulo. Kung ayaw niya naman talagang magtrabaho bilang Pangulo, medyo siguro ibigay niya na sa iba. No? Kasi sa simula pa, sa simula pa lang nakikita na natin yan eh, na parang walang intensyon magtrabaho ng todo eh. Di ba? Eh di kung gusto niya mag-good time, eh di sige na. Good time na lang siya. Kung gusto, sabi nitong si Sir Norberto Gonzales Marcos Jr., kung gusto mong magwalwal with matching pulburon, magbitiw ka na. Naku, napakagandang balita ho nito para sa mga kasama natin dito sa PH Update. At itong si Sir Norberto Gonzales, meron ho siyang napakalupit na banat dito kay Marcos Jr. Pero bago ho ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Para sa mga ensaymada at talyanista, ha? Bago nyo kami yabangan na dapat managot nitong si VP Sara, dapat siyang ma-impeach, eh siguraduhin nyo ho muna na ng majority ng sambayan ng Pilipino gustong ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Kasi base ho dito sa pinaka-latest na ilinabas ng survey nitong Pulse Asia, ang sang-ayon lamang ho na ma-impeach itong si VP Sara 26%. Yan na nga ho ba sinasabi natin mga kababayan. At ang hindi masabi, ito yung hindi nila masabi kung gusto ma-impeach o ayaw nila ma-impeach. Ito ho yung malamang sa malamang, di ho nila maintindihan ng tanong, ha? Hindi ho kasi, dahil simple lang naman yan, ma-impeach o hindi ma-impeach. Yung di siya patang kaalaman, malamang sa malamang, dapat kasama din to sa hindi masabi. Hindi masabi daw kung gustong ma-impeach o hindi ma-impeach itong si VP Sara. Posible, yung ilan dyan, hintayin muna nilang magkaroon ng latagan ng ebidensya dyan sa impeachment trial na yan bago sila makapag-desisyon. Pero malamang sa malamang, hindi ho nila alam kung ano talaga yung gagawin na yan dito kay Vice President Sara Duterte. At yung hindi naman husang ayon, matindi ho ito. 50% sa kanilang mga tinanong, hindi husang ayon na ma-impeach itong si VP Sara. At para naman ho doon sa mga di sapat ang kaalaman kung ano nga ba ang kinahaharap na yan itong si VP Sara, 1% lamang ho. Ha? Kahit ano pa hong sabihin nila, kahit ibigay na ho natin yung let's say mga 15%, kung magkaroon na ng latagan na kumbinsi yung 15% dito sa hindi masabi na to, majority pa rin ho ng ating mga kababayan hindi sang-ayon na i-impeach itong si Vice President Sara Duterte. At hindi lang ho yan mga kababayan. Ito. Mas matindi ho ito. Naku, yari itong si Marcos Jr. Baka hindi ho yung makatulog yung mama na yan dyan sa Malaysia. Trust rating. Trust rating of selected personalities. Naku, personalities talaga. Ito mga kababayan, si Bongbong Marcos nakakuha ho ng 32%. Naku, yari tayo dyan. Si Vice President Sara Duterte nakakuha ng 50%. Palakpakan ho tayo dyan. Habang itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinakidnap nitong si Marcos Jr. at pinadala sa The Hague, Netherlands, nasa 63% lang naman ho ang kanyang trust rating. Partida, walang humpay na paninira ang kanyang natatanggap sa araw-araw sa social media. Pero ang ating mga kababayan, mas pinapaniwalaan pa ho siya dito kay Marcos Jr. na nagpakidnap at nagpapadala sa kanya diyan sa The Hague, Netherlands. Hindi lang ho yan mga kababayan, marami ho tayo dito. Nako, ito ho ang pinakamatinding tanong. Ito ho yung 10,000 million question kung tawagin. Sang-ayon ka ba o hindi sa pag-aresto kay ex-President Duterte para harapin ang kaso sa ICC? Ang sang-ayon ho 26%. Kung inyo hong makikita dito sa sang-ayon na ma-impeach si VP Sara, very consistent ho. Napaka-consistent ho nitong nitong survey na to na kinandak ng Pulse Asia. Ito ho mga kababayan, yung sang-ayon na ma-impeach si VP Sara 26%. Yung sang-ayon na maipadala at yung pag-aresto at pagpapadala sa Netherlands kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para harapin ang kanyang kaso sa ICC, 26% din ho. At yung mga taga-suporta at nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, consistent din ho.
58%. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Dito kay Vice President Sara Duterte, dito sa hindi masabi, malamang sa malamang, marami din ho ang pupunta dyan dito sa hindi sang-ayon dyan sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. At dahil dyan, papasadahan na ho natin itong video nitong si Sir Norberto Gonzales, yung interview niya na yan, dyan sa Pulso ng Bayan. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Panoorin. Malupit to. Pandiinan ho yung mga bibitawan dito nitong si Sir Norberto Gonzales. Sir po, dyan po sa Cebu Province. Kumusta naman po, Attorney Secretary, yung pagtanggap po bilang Peace and Security Advisor po muna? Well, consultant lang naman tayo doon. Ano? We will see how we can help. Ako naman, in-offer ko lang yung help kay yung newly elected governor kasi if you observe, phenomenal yung pagkakapanalo niya sa Cebu. Yes, sir. So, kung kailangan niya ng tulong, I think everyone should offer help her. Well, anyway, sa pag-usapan natin itong nagdaang eleksyon po muna, ano bang assessment po ninyo doon po sa resulta nitong botohan po natin? Well, alam mo, expected naman tayo na may dayaan di ba? Expected natin yan. Kaya ang importante siguro, maganda naman ang nangyayari kasi marami namang tumitingin ngayon sa nangyayari talaga sa election, ini-examine yung mga pangyayari. Very important yan. Tayo dito sa PH Update, isa ho yan sa mga kinukonsidera nating kandidato. Kaso doon nga ho tayo sa doon nga ho tayo sa anggulo na meron bang tsansang manalo. Doon ho tayo Gusto ho natin yan si Norberto Gonzales kasi sa lahat ng kandidato, isa ho yan sa vocal pagdating sa mga maiinit na issue, yung tipong hindi ho sila iwas pusoy kagaya nitong si Soto at Lacson, di ba? Hindi ho sila iwas pusoy sa issue. Yung iba kasi iwas pusoy pagka alam nila natatamaan yung partido na bumitbit sa kanila, kagaya niya si Soto at Lacson, hindi ho nila pinag-uusapan yan. At ngayong nanalo na ho sila, mga na ho sila, mga nanahimik na ho. Yung tipong, panalo na ako, okay na, na tayo, 6 na taon ko na namang lulukuhin ang sambayan ng Pilipino. Ganyan ho datingan nila. Sana, mag-lead yan ang pagbabago ng ating electoral system sa susunod na eleksyon. Kasi ito, nakita na natin yung daya ng 2022, akala natin mag-i-improve na yung 2025. Hindi rin In fact, naging mas professional yung pandaraya. Kaya mas mahirap pa hanapin. Saan banda, Secretary, sa tingin mo, ang medyo nakikita mo ninyong talagang doon pumapasok yung loophole kung saan po yung dayaan ay nakikita po natin na doon sigurado magmamanifest, mag-realize? Well, ang tingin ko, hinati yung daya Iba yung sa local, iba yung sa national. Kasi iba yung objective ng mga nasa poder sa national level. Sabi, may dayaan dyan. Tingin ko nasa makina pa rin. Sa makina. May mga panawagan Nasa ano ho talaga yan? Nasa makina yan, dayaan na yan. Sigurado ho tayo dyan. Secretary, na kung maaari, dapat gawin ng hybrid yung magiging eleksyon natin, lalo na this coming 2028, Secretary. Baga sa presinto pa lamang, ay dapat mano-mano na doon. Total, nandoon naman yung mga watchers. Di ba? Ganun naman din ginagawa. Yan, ganun man talaga ang role nila. Titingnan nila kung lahat ba ng ibinoto ng mga kababayan natin, yung mga botante, ay talagang nabibilang ng maayos. At after that, ay itatransmit na yung resulta bawat presinto dito sa server ng COMELEC sa pamamagitan ng makina. Tama yan. Alam mo, pinaplano pa lang yung automation ng ating pagboto. Pinag-usapan rin tungkol sa tinatawag nating hybrid, yung binibilang sa presinto at ang automate lang natin yung pagta-transfer afterwards. May mga ibang bansa pa nga na kayang gumawa ng very sophisticated automation, yung kunyari Germany. Binalik nila sa manual counting. Kasi sabi nila nakaka-violate ng kanilang constitution. Yung automation as proposed. Germany na ho yun mga kababayan. Di na ho nila kailangang magrenta dyan sa anong pangalan ng natin na yan, ng yaang sistemang ginagamit natin. Di na ho nila kailangan mag-rent dyan.
Kaya ho nilang mag-develop ng sarili nilang sistema, pero hindi binalik pa rin ho nila doon sa manual counting kasi mahirap ho talaga yung automated na yan. Was earlier, no? Decades ago. Kaya tayo, siguro, matagal na pinag-uusapan, ayusin na natin sa 2028. Opo, na umugong po itong mga balitang ito na may malawakang dayaan. Unang-una, ang unang nananawagan po nito ay walang iba kundi si Pastor Apollo C. Kibuloy na tumatakbong senador po nung nagdaang halalan. At doon po sa mga, ilan lamang sa mga example natin, yung resulta ng kanyang boto sa mahigit 20 lugar na nakita, nasa 42 lamang siya, nakatenga lamang doon. At nakapagtataka po niya na secretary, 22 consistent, nasa 42 ka. Yan ang pattern kasi hindi lang naman siya ang nakaranas yan. Ako, on my small, sa aking maliit na karanasan, Yes, sir. ganun din, nationwide, isa ang pattern. Opo. Pero nung kayo hubay bumoto, nagkaroon kayo ng experience ng aberya dahil nga ilan nga sa mga senatorial candidates nga natin, mismo sila ay nakaranas din ng aberya doon sa mga makinang ginamit. Ang ilan nga, yung kanilang ibinoto mismo, pagpasok nila sa makina, paglabas ng resibo, ay hindi po nandoon yung kanilang mga kandidatong ibinoto. Hindi akma doon sa kanilang ibinoto. Ako very smooth. Alam naman kasi kung sino ba naman dadaya sa akin, alam ko saan ako boboto Alam mong sophisticated ang pandaraya ngayon kasi binabalansin nila for the simple reason na ayaw nga nilang mapatunayan na nandadaya. Ang nandadaya sa atin, mga technical experts Correct. Yun na ngayon bago na ngayon ang mga tool ng pandaraya, hindi na lang bilihan ng boto ngayon. Yung mga experts sa makina, sa automation natin, sila ang ginagamit para mandaya. Opo. Wala na ho, di na ho uso yung bilihan ng boto, hindi na. Yung kung meron silang kakilala diyan sa Comelec, kung meron yun ngayon yung talaga yung pinakamalupit na bentahe. No? Ano ho yan ika nga talagang yung mga ebidensya nagdudumilat nung nagdaang eleksyon. Nakita nyo naman ho mga kababayan, yung naging outcome ng eleksyon hindi ho yun yung kwentong ipinakita noong kampanya, noong campaign season kung tawagin. Di ho yun ang nakita natin. Ang nakita natin taliwas ho doon sa panawagan ng ating mga kababayan at taliwas ho dito, ito mga kababayan, taliwas ho dito sa taliwas ho dito diyan sa resulta ng survey na yan, taliwas ho diyan sa trust rating na nakuha nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong nagdaang eleksyon. Kasi kung 63% yan, kung hindi ho yan sang-ayon at ayaw ho nila yung ginawa ng administrasyon nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, malamang sa malamang, iboboto mo yung 10 kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganun lang naman ho kasimple yan. Kasi kung ikaw siyang ayon na mayari o mapadala sa The Hague, Netherlands o yung ginawang pag-aresto sa kanya, nabibilang ho kayo doon sa mga sang ayon kayo lilitaw ho yan, isa kayo doon sa mga hindi boboto dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbaga merong kayong galit na nararamdaman na hindi niyo maapaliwanag kung saan yung pinanggagalingan. Yan ho sila yan yung mga galit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman tayo ho dito ay kumbinsido sa PH Update na majority, o kung hindi man, lahat ng kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte nanalo noong nagdaang eleksyon. Kaya na sinabi ng Duterte, wala na ho tayo dito para baguhin man ang naging resulta ng eleksyon, makaupo si ganito, makalukluk si ganyan, mapigyan ng pwesto si ganito. Hindi ho yun ang atin dito sa PH Update. Ang atin ho dito sa 2028 na lang. At yun din naman ho ang malinaw at paulit-ulit na sinabi ng mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsalita ho sila nung mga nakalipas na linggo para maisaayos itong bulok na sistema na to na pagboto. Yun ho ang atin dito. Yun din ho ang panawagan natin. Matagal na panahon na yan. 20
2019, nag-umpisa ko tayong manawagan na magkaroon tayo ng hybrid election. Dahil kahit anong gawin ho nilang pagkukumbinsi sa atin, hindi ho nila tayo makukumbinsi na yung botong ibinigay ko dyan sa balota na yan, nabilang at naibigay dyan sa municipal server, provincial server, at doon sa mismong server ng COMELEC o doon sa server ng mga nagbabantay dyan sa mga pinaggagawang kabalbalan ng COMELEC. Doon pa nga lang ho, doon sa kung tawagin, yung parang test election, yung kunwaring election sila, yung mga PPCRB, naglagay ng kanilang mga balota, di ba? Doon ho lumitaw. Nagpasok ng 13, in-overvote, pero binoto pa rin ng makina. Isipin nyo ho yung mga kababayan, paano, sino ang pinili ng makina na iboboto? Gayong 13 yon, dapat sana, wala nang pipiliin doon. Kasi ano na yun, kumbaga, overvote na yun eh. Ang nangyari ho, meron pa rin hong pinili yang ano na yan, yung mga makina na yan. Tuloy ho natin. Hindi ho talaga magkatugma. Sa totoo lang mga kababayan. Itong lumabas na kay dating Pangulo. Kasi kung di ka sang-ayon dyan, kung may panawagan niya si Tatay Digong, malamang sa malamang tatalima ka dyan, di ba? Ganon lang naman ho yan. At kung naiintindihan nyo ang ginawa dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mataas ang tsansa na yung mga inendorso niyang kandidato, mas may lasa sila kumpara doon sa mga inendorso nitong si Marcos Jr. Kaya hindi ho talaga magkatugma yung pagtanggap ng mga kababayan natin nung panahon ng kampanya sa mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at doon sa naging resulta. Malamang sa malamang dapat nagpupukpukan ho itong mga to sa number 8, number 7, number 5, number 3. Ganun ho dapat yung mga pwestuhan ng mga to. Sila ho ang mag-aagawan sa mga matataas na pwestuhan. Hindi yang si Tulfo, hindi yang si Bam Aquino, hindi ho yung mga kandidato na yan. Si Kong Marcoleta, hindi ho talaga nila kayang niya, maghahalo balat si Tanalupan. Tsaka talagang yung pag-iendorso nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si BP Sara, at ang napakalaking at talagang napaka-organisadong organisasyon na INC, binitbit siya, ang mga kababayan natin KOJC, at marami pang mga religious group ang kumarga dito kay Senator Rodante Marcoleta. Kaya talagang tinalo pa ho niya itong si Soto at Lacson. Partida ha, naging Senate President. Ilang beses nang nakapasok sa Senado niya si Lacson, pero tinalo pa ho sila nitong si Senator Rodante Marcoleta. Tuloy ho natin ito mga kababayan. Kaya nga yung panawagan ng marami sa mga kababayan natin, lalo na yung mga hindi nga pinalad dito sa nagdaang eleksyon, ganun din po, same sa inyo. Sumusuporta po sila na dapat magsagawa ng manual recount. Kayo ho ba? Ano bang masasabi po ninyo doon? Wala rin tayo makikita eh. Alam mo, tsaka yan, napakagastos na gawain yan. Ewan ko si Pastor kung tataya siya dyan. No? Pero sa mga katulad namin, wala naman kaming resources para puntuhan yan. Kasi hihiligin na COMELEC yan, gagastusan mo yung protesta mo. Kaya mahirap yan. Opo, pero doon malalaman. Pwede ba yung mga private sector tumulong kung magkaroon man ng kung makisa sa katuparan man tumugo ng COMELEC na mag-conduct ng manual recount. Alam natin na medyo may kamahalan at magastos nga yan, pero po pwede siguro na kung meron mang grupo tulad ni Pastor, meron siyang grupong hawak, po pwede bang tumulong doon sa pagmamanual recount? Possible ba yon? May kwan yan, pinagtatalunan na yan actually. Sino ba ang mamimili kung saan gagawin yung manual recount? Ang COMELEC pumapayag, provided sila yung mamimili kung anong mga presinto i-recount. No? Pinagtatalunan pa yan. Maganda sana kung may magre-recount, maganda makikita natin ang daya. Pangalawa, dapat ang mamimili yun ang puprotesta. Yan. Si Partner Admar, para po sa mga karagdagang katanungan po sa inyo, sir. Secretary, magandang umaga. Dito naman tayo sa kasalukuyang setup ng ating gobyerno. Kasi nagpa-courtesy resignation ang Pangulo. No? Bilang ikaw ay isang dating parte ng gabinete, ano nakikita mo dito sa sabay-sabay na hiniling na mag-resign kayo? Tapos, yung iba hindi naman tatanggapin, yung iba ililipat lang din naman. Kumbaga, anong nakikita mo sa ganyang klase po ng setup or sistema po? Well, actually, magandang approach yan kung talagang gusto mong ayusin yung takbo ng gobyerno
o kaya gusto mong ipakita sa sambayanan na ikaw ay sensitive sa kanilang mga hinihiling, no? Pero ang tingin ko kasi sa nangyari mukhang madalian. At pangalawa nga, totoo nga, mukhang hindi buo ang loob ng ating Pangulo na magkaroon talaga ng pagbabago. Kasi alam ko na sa mga narinig ko naman doon sa mga kaibigan natin na medyo malapit doon sa mga nasa gobyerno, yung mga original na pilano tatanggalin hindi na tinatanggal, no? Very particular ako yung economic team, no? Kasi yan ang the last 3 years, sila yung responsible kung anong level ng ekonomiya meron tayo. Yung mga ayuda, etc. Bahagi yan ang kanilang economic team. Yun ni isa doon, walang tinanggal Ibig sabihin, tuloy lang ang ligaya. Kaya marami at tayo na Anong ibig sabihin? Na iyong karamihan dyan, nandyan pa rin. Kaya tuloy pa rin ang ligaya. Si Rex Gatchalian, Bonjing Remulla, itong si John Vic Remulla, yung tipong wala palagay sa akin yan naalala nyo na yun? Nung namimigay ng ayuda sa Cavite, naku, merong nangyaring napakalaking skandalo sa Cavite. Ito kung tawagin Cavite scandal. During flag ceremony, merong nag-amok. Hindi ko na mapakita sa inyo, pero sa mga susunod na video natin, subukan natin pasadahin. Sa pag-aamok nung isang nakadilaw na damit, pinagbabanatan niya yung mga nasa flag ceremony at 4 daw ang nagurugor doon sa flag ceremony na yon. Kaya para dito kay John Vic Remulla, unahin dyan sa pagiging DILG secretary nyo meron kaming isang pakiusap. Pwede nyo bang unahin nyo na munang ayusin niya ang Cavite? Nanto ko, mayat maya laman ng balita yung lugar nyo na yan Isa yan sa mga baluarte yan ng mga Remulla, yung Cavite na yan. Bakit hindi nyo ayusin yan? Nanto ko, flag ceremony. During flag ceremony, merong 4 na magugurgor, biglang maaamok. Nanto ko. tatanggap na report lalo na sa grupo ng mga sa agri-sector na sila ay nagtataka dahil itong sa economic team, sila talaga yung gumagawa ng polisiya para sa ekonomiya, para ma-uplift yung ating pamumuhay ng ating mga kababayan. Pero hetot ang resulta sa mga survey sa pagtatanong sa ating mga kababayan, sabi nila nakaranas sila ng kagutuman, sila ay nagsasabing mahirap, patuloy nilang iniinda yung mataas na presyo ng bilihin. Ang sabi kasi sa panayam kay Marcos Jr., gusto niya na maiparamdam, maiparanas, mabagal daw yung maramdaman ng taong bayan yung serbisyo, yet ganun yung kanyang naging resulta sa kanyang economic managers. Kaya nga, ang hinahanap natin yung dapat maging seryoso ng Pangulo natin. Kung siya ang pagbabago, he is, I think, in the position at saka may competence naman niya para malaman niya kung paano babaguhin. Diferensya, hindi naman binabago No? Dahil mukhang happy naman sila sa nangyayari. Kahit na namamatay sa gutom yung mga kababayan natin, hindi naman yun ang importante sa kanila. Pero nakikita niyo Dinala nitong si Sir Norberto Gonzales sa pagiging malumanay niya, yung pag-soplak niya dito kay Marcos Jr. Diba? Siguro okay naman sila kung nakikita nilang ang daming nagugurgur dahil sa gutom sa ating mga kababayan. Okay lang siguro kung okay lang sa kanila yun, hindi talaga sila magtatrabaho. Ganun na ganun lang ho yun Pero kumbaga doon sa mga salitang salitang kanto ang translation ho yun ganito ang pagkasabi ho nitong si Norberto Gonzales. Mas okay lang sa kanila kasi yung pagnanakaw na nangyayari ngayon sa pamahalaan at yun ang nagiging resulta ng napakaraming gutom, nagugurgur sa gutom sa ating bansa, okay lang siguro dito kay Marcos Jr. dahil dyan sa mga nagugutom na yan, talagang maraming kumikita sa mga nakapaligid sa kanya. Yun ang translation sa salitang kanto, yung pagbanat na yun itong si Norberto Gonzales dito kay Marcos Jr. po ba, Secretary, na parang masyado ng sa kahaba-haba ng pagsubaybay natin sa politika na to. Ito lang ho ang Gonzales na merong matinong sinabi. Merong kahit nawala sa pwesto kahit papaano
nakikita ho natin na nasa matinong kaisipan. Kasi yung isang Gonzales dyan sa House of Representatives, hindi natin malaman kung parang may saltik ho ata o hindi mo malaman kasi kung ano mga pinagagawa. Dahil pa niya yung bangag di ba? Balita ho natin natalo daw ho yung kalaban ng kanyang anak dyan sa 3rd District ng Pampanga. Kaya Gonzales pa rin ho ang inyong maririnig at yung mga dyan sa Yangguns madadagdagan ho yung Yangguns. Kasi tapos ng termino niyang si Dong, ang papasok ko ata dyan yung kanyang anak, yang si Micah Gonzales. Natalo ho yung anak nitong si Mayor Tumang, no? Natalo. Pero pagkakaalam ho natin, dapat panalo yun sa totoo lang. Pagkakaalam natin, panalo yun. Kaya nagtataka ho tayo kung bakit natalo. Siguro, ang kinatalo nitong yung anak nitong si Tumang, malamang sa malamang dahil itong anak ni Dong Gonzales, itinabi niya yung pagmumukha niya doon sa pagmumukha ni Congressman Dante Marcoleta. Akala siguro ng mga kapampangan, ako, ano yan, kaibigan niya ni Kong Dante, boto natin yan si... Pero talagang alam ko, ang isa sa mga kinita nitong si Kong Dante, correct nyo ako kung mali ako, yung mga Tumang, yung kalaban nitong si Micah. Pero yung yung kalaban ni Micah Gonzales, ha. Pero natalo yung anak ni Tumang. Natalo siya nung anak nitong si Dong Gonzales. Marami hong hindi makapaniwala diyan sa naging resulta ng eleksyon diyan sa 3rd District. Akala ko talaga nila matatalo na yung mga Gonzales niya. Last 2 minutes bigla ho nanalo. Kaya kababalaghan ho talaga. Maraming nangyaring kababalaghan doon sa nagdaang eleksyon na yun. Ang huli kasi yung iba dyan, after 3 years, doon palang binago, hindi ba yan kayang makita kahit siguro sa unang taon kung nagiging agresibo ba ang pamumuno ng isang cabinet secretary, pangalawang taon, pero umabot pa ng 3 years at hindi pa tumbok kung sino yung nag-underperform, no? Kumbaga parang palihim pa na sige, bigla na lang na mawawala na lang kasi isinabay sa lahat po, secretary. Sa tingin ko, doon sa lumabas na survey na yon, ang susunod na mananawagan na magre-resign yung sarili niya. Mag-courtesy resignation ka na kasi Marcos Jr. Pati yung mga survey, di ba? Hindi na ho hindi na nga sinama yang si Chis Escudero, yang si Martin Romualdez kasi ano na sila kahit si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ganun ho siya ka-influential. Wala na ho siya sa pwesto pero nakakapagpanalo pa ho siya ng senador. Ganun ho katindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya yung dalawa na yon, yan si Chis at yan si Boying, yang si Chis at yang si Romualdez. Kaya hindi na sila sinama doon sa survey. Dinaig pa ho sila nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sinong kandidato ho ba nung nagdaang eleksyon, ang pinagmalaki nila na inendorso sila nitong si Chis Escudero. Pinagmalaki nila na inendorso sila nitong si Martin Romualdez. Ni isang kandidato nung nagdaang eleksyon, wala ho tayong nakita na ibinandera nila yung kanilang litrato sa nakasama itong mga individual na to, itong si Chis at nitong si Romualdez. Daig pa ho sila nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Yung tipong mga mayor, mga congressman, talagang sinasama nila ang mukha nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang mga tarpaulin. Dahil ganun ho katindi itong si tatay. Di kung pagka ikaw na-identify na taga-suporta o kakampi ka ni Tatay Digong, wala nang maraming tanong sa mga Duterte supporter. Sigurado susuportahan ka ng mga yan. Kaya yung naging resulta nung 2025 senatorial election, medyo diskumpiyado ho tayo dyan, mga kababayan. Alam mo, depende kasi yan sa intensyon kaya yung sinasabi mo na hindi nakikita, hindi nakikita, ayaw makita. Ang importante kasi kung from the beginning, ang intensyon ng ating gobyerno ay ayusin yung buhay ng ating mga kababayan, ay wala pang isang buwan, makikita mo na kung gaano paghihirap ang nangyayari. No? Kaya yung mga pagbabago natin, sa tingin ko, hindi naman hinahangad Ang gusto talaga, actually, kahit ngayon yung sinabi na master resignation na inutos niya, ang tinitingnan kung sino bang mas loyal sa kanila Yun ang tinitingnan dyan. Kaya yung mga tingin nila na nakakaduda na, mukhang hindi na loyal sa kanila, yun ang tinatanggal. Pero di po ba itong mga nagiging tagapuna
sa ginagawa ng administrasyon ay patungkol din naman sa hinaing ng taong bayan. Ito naman yung mga concern. Kaya napupuna yung administration na ang problema, sabi nga ni VP Sara, hindi kami yung problema, hindi mga Duterte ang problema. Ito yung mga kailangan ng taong bayan. Ito yung hinaing ng mga taong bayan. Which is, parang nagkukumpirma din sa sinabi ni Bongbong Marcos na hindi nararamdaman ng taong bayan. Parang nung una, dinidepensahan nila, pero kalaunan parang indirectly na inamin din nila na meron niya silang kakulangan. Yan ang maganda sa atin ngayon. Medyo mahirap na maglihim ngayon eh. Kaya mabibisto ka at mabibisto. Kaya siguro, ang dapat nating i-advise sa ating mga nasa gobyerno ay magpakatotoo na. May sapat naman silang katalinuhan kung talagang gusto nilang aayusin at takbo ng pamumuhay dito sa atin. Kaya nilang gawin yan kung gugustuhin. Pero sa tingin niyo po, maliban dito sa economic team ng kasalukuyang administrasyon, anong nakikita niyo po na dapat na medyo nag-underperform ang ating gobyerno na doon talaga kung sino man yung namumuno doon, pati na rin sa mababang level, dapat mag-resign na. Sa tingin niyo po, anong sektor? Or nakatutok sa anong sektor? Yung ating food security, very important yan. Alam mo, kahit na naghihirap ka, kung kumakain ka naman ng ayos, medyo okay. Pero tingin ko yung food security natin, hindi natin masyadong tinitignan. Kasi para bang ang emphasis natin tinatanggap natin na tayo ay nag-fail. Kunyari sa agrikultura, tinatanggap natin na hindi natin kaya magtanim ng palay. Tradisyon natin yung pagtatanim yan. Mas pinipili natin, mamili lang tayo sa labas. Kasi pagka namili ka sa labas, malido na kagad yung komisyon mo dyan yun, hindi pa rin tinitignan ang dapat mangyari, dapat maging uri ng pamumuhay ng mga kababayan natin. Nasa ang pagkakamali, yung intention Di po ba yung ahensya na yan, na isa sa mga nakatutok na ahensya na yan is yung Department of Agriculture, hinawakan din yan ng presidente. Tapos, meron siyang ipinalit, yet ganyan pa rin yung problema. Hindi po ba dapat na mas nakita niya talaga kung ano yung need, pero imbis na bumaba yung presyo, grabe yung pagsitaasan ng presyo ng mga bilhin na to the point na kailangan kamay na bakal na ba ang gobyerno na kailangan na maglabas ng subsidy para lang bumaba hanggang sa 20 pesos yung presyo ng bigas. Alam mo, talaga yan. Ang tingin ko, ang dapat nating harapin, medyo pakiusapan na natin ating Pangulo. Kung ayaw niya naman talagang magtrabaho bilang Pangulo, medyo siguro ibigay niya na sa iba. No? Kasi sa simula pa lang nakikita na natin yan na parang walang intensyon magtrabaho ng todo di ba? Di kung gusto niya mag-good time, di sige na. Good time na lang siya. Kung gusto, sabi nitong si Sir Norberto Gonzales Marcos Jr., kung gusto mong magwalwal with matching pulburon, magbitiw ka na. Para umaga, tanghali, hapon, magwalwal ka na magwalwal. Para wala nang kokontra, titigil sa'yo. Maglasing ka, magwalwal ka, mag-concert ka. Gawin mo lahat ng ikinatutuwa ng puso mo. Yung tipong di kagaya nito. Presidente ka, tapos kung ano-ano pinag-aatupag mo sa buhay. Nakukompromiso ang trabaho. Kung trabaho, trabaho. Kung walwala ng usapan, magwalwal ka ng magwalwal. Ganun lang naman ho yun. Pagka meron nakaatang na buhay ng bawat isang Pilipino na nasa balikat mo, ibang usapan na yon. Diba? Hindi ho yan kagaya na tipong meron kang alagang manok na hindi mo napakain. Yung manok mo lang na yon ang magugutom. Yung kapitbahay mo, hindi yan magugutom. O yung mga kaibigan mo, kapamilya mo, yung manok mo lang na yon. Diba? Hindi yung tipong kagaya ng ginagawa nitong si Marcos Jr. Pagka sumablay siya, buong pamilyang Pilipino, buong sambayanan ang napiperwisyo sa mga kabalbalan itong mama na to, diba? Kung gusto mo magpulburon at magwalwal, umaga, hapon, magdamag, magbitiw ka, bigay mo kay BP yan. Si BP Sara, di pa nga nagsalita itong si Norberto Gonzales. Hindi marunong maging pangulo yang si Marcos Jr. At lahat ng nag-uobserba, lahat ng mga nangyayari
nangyayari ngayon sa ating bansa, kahit sa anong aspeto ng pamumuhay ng bawat Pilipino, nakikita ho natin ang kahinaan ng ating presidente pagdating sa seguridad, pagdating sa presyo ng mga pangunahing bilihin, pagdating sa paglaganap ng illegal na droga, peace and order. Nakikita ho natin lahat yan. Dahil ho yan sa kahinaan nitong presidente na to. Wala ho kasing ginagawa, puro walwal lang ho ata ginagawa, anak ng toko. Kung gusto mong manood ng concert, mag-travel o kung ano man gusto mong gawin, magbitiw ho kayo. Po, partner. Secretary, inom muna ng tubig. Ayan po, mga kababayan. Siguro, pag-usapan natin ngayon naman, Secretary, itong tungkol sa napipintungang impeachment naman ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi nga ng Senado, magko-convene po sila by June. Yung magtitipon po yung Senate Impeachment Court para nga sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa tingin po ba ninyo, may implikasyon po ba ang impeachment ito sa mga darating na 2028 national elections at paano ito makaka-apekto naman na Secretary sa mga partidong pampolitika? Makaka-apekto sa 2028. Pero kasi dahil ina-apura yan, siyempre magkaka-apekto yan ngayon na. Ngayon na magkaka-apekto na yan sa environment ng politika dito sa atin. No? Ewan ko kung meron na silang ginagawang measurement kung gaano kalubha ang magyayari kung sakalit simulan na nila ang pag-i-impeach kay Vice President Sara. Ang epekto niyan, immediate. Siguro may mga asahan tayong maglilipatan. Ganun ba? Meron mo possible ang ganyan mangyayari? Ang indikasyon, nakikita yan. Ano? Kasi tinatansya talaga. Kasi marami naman nag-aambisyon sa 2028 at mukhang maaga ang magiging pag-campaign for 2028. Kaya tinitingnan nilang mabuti yan. Pero tingin ko, yung nagpaplano kay Vice President Sara, dalawang grupo yan eh. Yung isang grupo, ayan, tinatansya kung ano ang magiging resulta kung mag-i-impeach nila si Vice President as early as now. May grupo naman na ang tinatansya, kaya ba nating i-demonize si Vice President Sara mula ngayon hanggang 2028. Kaya hindi lang impeachment ang titignan niyan. Ang titignan nila yung may mga grupo kasing expert yan demonizing people. Yan, titignan nila si Vice President Sara. Kaya ba natin gawing demonjita ito o hindi before 2028? Matindi yun. Kaya ba natin gawing demonjita? Word of the night po natin ngayon, demonyita. Kaya ba natin gawing demonyita itong si VP Sara o hindi? Yun lang naman ang tanong nitong si Sir Norberto Gonzales. Ang nakikita ko lang demonyita dito sa administrasyon na to, walang iba, yang si Lisa Araneta Marcos, yang si Leila de Lima, yang si Risa Hontiveros. Sila ho talaga ang mga certified na demonyita kung tawagin. May grupong ganyan. Opo, at paano naman po yun makaka-apekto naman? Yung naging pahayag ni VP Sara na sabi nga niya, gusto niya maging bloodbath, yung paglilitis. Ano bang dating po sa inyo? Anong sinabi po niya yan, yung bloodbath sa paglilitis? At paano ito makaka-apekto sa pananaw naman ng publiko? At ayan na, makinig kayo doon sa ginawang literal ang bloodbath. Siya sabihin ng bloodbath ho, hindi naman literal na talagang pambiraw talaga yung mga utak. Ganito yung banat kay VP Sara, talagang utak. Criminal yung si Sara Duterte. Meron pang nalalamang pa bloodbath. Ibig sabihin lang ho niya no, talagang ika nga, pagka nagkaroon ng latagan ng mga punto de vista, talagang bakbakan ang mangyayari. Yung talagang labasan ng baho, kung labasan ng baho. Wasakan kung wasakan. Hindi yung gurgur. Yung mga talyanista sa Imada, gagamitin na lang yung angulo, palpak. Yan, ito. Ito, gawin nyo ng angulo to, mahuhusay naman kayo. Yan. Gawan nyo ng angulo yan. Ha? Mga talyanista at sa Imada vlogger, gawan nyo ng angulo yan. Magagaling kayo, di ba? Yan ang gawan nyo ng angulo ngayon. Gawan nyo ng angulo, mahusay kayo. Ito pa. Yan, gawan nyo ng angulo. Sasakit na naman ng ulo nitong mga talyanista natin sa Imada na to sigurado. At syempre, sa mga opisyal. Alam mo, tingin ko, inis na yung Vice President. Kaya nakakapagsalita na siya ng ganyan, no?
Pero I think kakalma rin yan. No? Kakalma rin yan. At ang maganda kung ito, total, in a week's time siguro, or two, sisimula na yung impeachment process. Dapat yung team ni Vice President, medyo tingnan ng mabuti yan. At wag lang yan ang kanilang tititigan. No? I think dapat pagmasdan nila yung mga long-term planning na ginagawa ng magaling mag-demonize ng tao. Oo. Pero sa tingin po ninyo, Secretary, itong gagawing impeachment ay isang paraan na ginagamit po ng mga kritiko, ng mga kalaban po, ng mga Duterte para po ay maghiganti. Laban po nga dito sa pamilyang ito dahil nga sa, alam mo naman, napakalakas po ng impluensya ng mga Duterte. Alam mo, may mga nabubuong grupo na ang gustong ibagsak yung pamilyang Duterte dahil kay Vice President Sara. Bakit nagugulat nga ako dahil sa normal na democratic government, ang opposition means ang inaatake mo yung gobyerno. Si President Duterte wala na sa gobyerno yan di ba? Yan ang pinopokus. Ang tingin nila, yan ang panggagalingan ng tunay na kalaban nila in the future. Opo, pero personally po para sa inyo, makatarungan ho ba itong ginagawa ng mga kritiko kay VP Sara, considering na yung pinag-uusapan niya yung paggamit nga ng confidential funds. Ang sabi nga ng mga kababayan natin, maraming mga eksperto, bakit sinisingle out lamang ang opisina ng Vice Presidente at bakit hindi yung ibang opisina? Alam mo, at tinitignan nila ang talagang oposisyon sa kanila, makaka-apekto sa kanilang future, ay really si Vice President. Nakita nila yung resulta ng nakaraang eleksyon, bagamat dinadaya yan, yung indikasyon, gaano ba ka-impluensya ang mga Duterte, nakikita pa rin yan. Kaya yan ay tinititigang mabuti. Huwag nating sabihin na makatarungan ba o hindi. Hindi pinag-uusapan ng makatarungan dito, bali wala sa kanila yan Ang tinitingnan, kaya bang talunin to o hindi. Yan ang pinagpaplanuhan. Opo. Pero personally para po sa inyo, yung pagdating po, paano po ninyo tinitingnan yung issue po sa confidential funds na ginagamit po ng mga ahensya? Gaano ba kalaga ang itong pondong ito para po sa mga ahensya tulad po ng opisina ng Vice Presidente? Alam mo, yan ang tinitingnan natin. Kung ang pag-uusapan ay kung ano ang tama at kung ano ang mali, ay madaling idepensa ang ating Vice President. Yun lang ang titingnan. Pero diferensya, hindi naman tama at mali ang batayan ng paghuhusga sa ating Vice President. Ang tinitingnan dyan, ano bang makikita natin butas dito para matanggal na natin to sa pwesto bago pa man dumating ang 2028. Yun. Kaya ang mga umiiral na pagpaplano, hindi yung para hanapin ang katotohanan. Ang hinahanap ay paano ba natin gagawing maliit na demonjita itong ating Vice President. Yan ang pinaplano Di ba? Pero sa tingin niyo po, Secretary, kasi sa mahabang panahon nung namumuno din, or kahit before pa namuno, itong si former President Rodrigo Duterte, grabe na yung mga akusasyon, mga paninira, hanggang sa mismong panahon ng kanyang administrasyon, grabe din yung mga paninira. Pero bumaba siya sa pwesto na may mataas na grado mula sa taong bayan. At hanggang ngayon, ramdam mo pa rin yung grabing suporta. So kumbaga, para bang hindi ba sila nagsasawa na kung kahit na i-demonize nila ang pangalawang Pangulo, hindi na basta-basta maniniwala ang taong bayan? Alam mo kaya nga, pinaplano nila yung bagong approach nila sa pagde-demonize. Kasi yung mga ginawa nila, tingin nila is not sufficient. Nakita nga, natuloy pa rin sikat ang ating Pangulo. Ang hindi nila nauunawaan, yung isang napaka-importanting puntos para sa ating mga kababayan. Huwag kang mang-aapi. Yun Huwag kang mang-aapi. Pagka inaapi mo ang isang tao, tama o mali, itong mga kababayan natin, ang puso ay para doon sa inaapi. Kaya ang nangyayari kasi sa nangyari kay President Duterte, inapi Kaya yan, hindi kayang tapatan yan. Secretary, huli na lang mula sa akin. Pero kung pakikinggan mo yung sinabi ni Marcos Jr., parang lumalabas na parang siya yung inapi kasi gusto niya makipag-reconcile. Ang nangyari kasi parang yung side ng mga Duterte ang dahilan kung bakit
nawatak yung unit team. Kaya ayaw na raw niya magkaroon ng maraming kaaway. Yun yung basa ng ilan sa ating mga kababayan doon. Nakakatawa yan eh. Kasi siya pa ngayon yung, siya naman ang sumira ng unity ticket, di ba? At kung titignan mo naman, siya yung pinaaresto mo yung tatay, i-impeach mo itong anak, tapos makikipag-unite ka. O di, yung mga sinasabi ng ibang mga kakampi ni President Duterte, tama yun. Kung gusto mo makipag-unite, ayusin mo muna ang sitwasyon. Maire-reverse mo ba yung pagkaka-aresto kay President Duterte? Maihihinto mo ba yung impeachment? Yun ang mga dapat na mga sagutin niya muna bago mag-isip siya ng unification, no? Opo. Yan, siguro Secretary, na ginagawa na ng administrasyon. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ng ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat.